Tahimik ang madaling araw sa Ospital San Lazaro, isang lumang gusali na madalas ikinukwento ng mga nurse bilang nilulumot ng panahon. Si Mara, bagong nurse sa night shift, ay naka-assign sa ika-4 na palapag, ang palapag na matagal nang hindi ginagamit. Routine check lang, sabi ng head nurse. Siguruhing nakapatay ang mga ilaw at sarado ang mga kwarto. May kaba sa dibdib ni Mara habang umaakyat. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng lumang gamot. Dilim, tahimik at parang walang tao, o baka meron. Habang nag-ikot siya, may narinig siyang humahalik na tunog ng tsinelas sa sahig. Pak pak pak. Nagliwanag ang corridor lights kahit hindi niya binuksan. May tao po ba rito? Sigaw niya. Walang sumagot. Pumasok siya sa unang silid. Walang laman. Ikalawa, wala rin. Pero pagdating sa ikatlong silid, napahinto siya. May batang naka-hospital gown, nakatalikod, nakaupo sa kama. Anak? Hindi mo dapat nandito. Sarado na ang floor na to, mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang humarap ang bata. Maputla. Nakangiti. At walang mga mata. Ate, nakita mo ba si Mama? Sabi niya babalikan niya ako noong 1983. Nanindig ang balahibo ni Mara. Hindi siya makagalaw. Biglang naglaho ang bata, parang usok na binura ng hangin. Napatakbo si Mara palabas ng silid pero pagdating niya sa hallway, nagbago ang lahat. Hindi na iyon ang madilim na pasilyo. Ngayon ay maliwanag pero luma at puno ng mga pasyenteng naghihingalo, may sugat, may nakakabit na dugo at may ilan na walang paa, gumagapang. Nurse! Nurse, tulungan mo kami, sigaw ng babaeng putol ang braso. Humahabol ang hinaing nila, parang lumalapit kahit hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan. Hindi ako dapat nandito, bulong ni Mara. Narinig niya ulit ang boses ng batang walang mata. Ate, dito ka, nakasama ka na namin. Paglingon niya, nasa gilid na ito. Ngumiti. At hinawakan ang kamay niya, sobrang lamig, parang yelo. Nagdilim ang paligid. Kinabukasan, dumating ang head nurse sa ika-4 na palapag para magsagawa ng inspeksyon. Nakita niya ang clipboard ni Mara nakalapag sa sahig. Ngunit wala ang nurse. Tiningnan niya ang CCTV. Sa footage, makikita si Mara na naglalakad mag-isa sa pasilyo, nakikipag-usap sa wala at bigla na lang lumakad papasok sa isang bakanteng silid at hindi na lumabas. Mula noon, tuwing madaling araw, may nagre-report na staff. May nakikitang nurse na umiikot sa ika-4 na palapag, naka-clipboard, at parang may hinahanap. At minsan-minsan lang may batang nakakapit sa laylayan ng kanyang uniforme.